Idinadaing ng ilang motorista ang hindi pantay na asfalto ng DPWH sa EDSA. Muntik na raw kasi silang madisgrasya dahil dito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanod. Sa nagpapatuloy na Phase 1 ng EDSA Rehab Program ng Department of Public Works and Highways, kapansin-pansin ang tila hindi balansing espaltong nailatag sa bus lane kumpara sa mga ibang lane. Mas mataas kasi ng 5 pulgada ang espalto nito. Dito yan sa parte ng tramo Pasay City. Mataas ang espalto sa inner lane habang mababa naman ang sa outer lanes o yung mga natitirang lanes ng EDSA na pawang nag-aabang pa lamang na isailalim sa asphalt overlaying. Kaya mga motorista hindi makampante na baka sila ay madisgrasya sa oras na magulungan ng kanilang gulong ang uneven roads. Traffic at saka delikado yung kalsada na yun na hindi tinapos diretso. May porsyon na mataas, may porsyon na mababa. Pag bigla kaming liliko, matamaan namin yung mababa, delikado masimplang kami. Kung delikado ang kalsada sa ganitong forma, mas hamak na delikado pa raw tuwing malakas ang buhos ng ulan dahil madulas ang kalsada. Diyan lang banda. Na pagpaliko ko na gano'n, biglang tumaas. Muntik talaga akong matumba. Kapansin-pansin din ang pagtalbog ng mga sasakyan na dumadaan sa kinaskas na kalsada sa parte ng Kalayaan Flyover sa EDSA Orense. Una nang sinabi ng kagawaran na nasa 40% na ang completion rate ng EDSA Rehab Program Phase 1 mula yan sa Orense sa Makati City hanggang sa EDSA Roas Boulevard sa Pasay City na unang sinimulan noong December 24, 2025. Nagpapatuloy ang programa tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, patay na oras ng mga motorista. 24 hours naman ang EDSA road reblocking kapag weekend kung kailan kakaunti ang mga sasakyan. Wala pang tugon ng ahensya kaugnay sa latest EDSA Rehab Phase 1 completion rate ng tapikin ng Bilyonaryo News Channel ngayong araw. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.